Alam mo ba na may espesyal na paraan ng Diyos upang ipadama sa atin ang kanyang biyaya? Ito ang mga sakramento. Hindi lamang ito mga ritual. Ito ay mga personal na regalo ng Diyos na nagpapatibay sa ating pananampalataya. Alamin natin kung ano ang tunay na kahulugan at kapangyarihan ng mga sakramento sa ating buhay Kristiyano. Kung nais mong mas lalo pang lumalim ang iyong pananampalataya, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click ang bell icon para sa mga bagong videos tungkol sa buhay, pananampalataya at pag-asa. Ang salitang sakramento ay mula sa Latin na sacramentum na nangangahulugang isang sagradong tanda. Sa konteksto ng Katolikong pananampalataya, ito ay mga nakikitang tanda ng di nakikitang biyaya ng Diyos. Ang bawat sakramento ay may layuning ihatid sa atin ang kabanalan ng Diyos at palalimin ang ating ugnayan sa Kanya. Hindi lamang ito simbolo, kundi aktual na pagkilos ng Diyos sa ating kaluluwa. Ayon sa Katesismo ng Simbahang Katoliko, ang mga sakramento ay itinatag ni Kristo at ipinagkaloob sa simbahan upang maging daluyan ng kanyang biyaya. Ito ay mahalagang bahagi ng ating espiritual na paglalakbay. Sa bawat sakramento may kasamang material na bagay, tubig, langis, tinapay, alak, na ginagamit upang ipahayag ang espiritual na katotohanan. Ito ang paraan ng Diyos upang maunawaan natin ang kanyang biyaya sa konkretong paraan. Ang sakramento ay hindi lang para sa mga banal. Ito ay para sa lahat ng nagnanais lumapit sa Diyos. Ito ay tulong sa ating kahinaan at lakas sa ating pakikibaka laban sa kasalanan. Sa mundo na puno ng ingay at tukso, ang mga sakramento ang nagpapaalala sa atin ng katahimikan, pag-ibig at presensya ng Diyos. Ito rin ang paraan ng simbahan upang ipagkaloob ang kaligtasan ni Kristo sa bawat isa, sa bawat yugto ng ating buhay. Ang Simbahang Katoliko ay may 7 sakramento na nahahati sa 3 kategorya. Ang mga sakramento ng pagsisimula, pagpapagaling, at paglilingkod sa pamayanang Kristiyano. Ang bawat isa ay may natatanging papel sa ating espiritual na buhay at ipinagkakaloob sa atin sa mga partikular na yugto ng ating pananampalataya. Una sa lahat ay ang binyag, ang unang hakbang sa buhay Kristiyano. Sa pamamagitan ng tubig at ng salita ng Diyos, tayo ay nililinis sa orihinal na kasalanan at nagiging bahagi ng katawan ni Kristo, ang simbahan. Isa itong pagbubukas ng pintuan patungo sa buhay ng grasya. Ikalawa ay ang kumpil, kung saan tinatanggap natin ang Espiritu Santo upang tayo'y mapatibay sa pananampalataya. Sa sakramentong ito, pinapalakas tayo ng Diyos upang maging matapang na saksi ni Kristo sa mundo. Ang langis ng Krisma na ginagamit ay tanda ng pagpapalakas at pagbubuhos ng biyaya. Ang ikatlo ay ang Eucharistia, ang pinakamataas at pinakabanal sa lahat ng sakramento. Sa bawat misa, muling iniaalay ni Kristo ang kanyang sarili at tayo ay pinagsasalo sa kanyang katawan at dugo. Isa itong paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Si Jesus mismo ang ating pagkain sa lakbayin ng pananampalataya. Ang ika-4 ay ang kumpisal o pakikipagkasundo. Sa pamamagitan ng pagsisisi at pag-amin ng ating mga kasalanan, tinatanggap natin ang kapatawaran mula sa Diyos. Isa itong sakramentong nagbibigay ng panibagong simula at nagpapaalala na walang kasalanang hindi kayang patawarin kung tunay ang pagbabalik loob. Ikalima, ang pagpapahid ng langis sa may sakit. Hindi lamang ito para sa mga malapit ng mamatay, kundi para sa lahat ng may karamdaman.
Ito ay sakramento ng kagalingan at pag-asa na kahit sa gitna ng sakit at kahinaan, nariyan ang Diyos upang magpalakas at magpatahimik. Ika-6 ay ang banal na orden, ang pagtatalaga sa mga lalaki bilang mga pari, obispo o diakono. Dito, tinatanggap nila ang misyon na maglingkod sa pamayanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng sakramento, pagtuturo ng salita at pamumuno sa espiritual na buhay ng simbahan. Panghuli ay ang kasal, kung saan ang isang lalaki at babae ay pinag-iisa ng Diyos sa isang banal na tipan ng pagmamahalan. Hindi lang ito legal na kasunduan kundi isang espiritual na unyon na pinapatibay ng biyaya ng Diyos upang maging saksi ng kanyang pag-ibig sa mundo. Sa bawat sakramento, binubuksan natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Hindi lang ito tradisyon o obligasyon, kundi isang personal na pakikipagtagpo sa Kanya. Ito ang daan upang madama natin ang Kanyang tunay na pagmamahal. Ang mga sakramento ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating laban sa kasalanan at kahirapan. Sa binyag, tayo ay isinilang na muli sa pananampalataya. Sa kumpisal, tinatanggap natin ang kapatawaran na nagbibigay panibagong lakas. Sa bawat pagtanggap ng Eukaristya, pinapalakas tayo ng katawan at dugo ni Kristo. Sa panahon ng panghihina, ito ang ating espiritual na pagkain na nagbibigay tibay at tapang sa harap ng mga pagsubok. Para sa may sakit, ang pagpapahid ng langis ay hindi lamang para sa katawan kundi para rin sa kaluluwa. Isa itong tanda na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos sa oras ng ating kahinaan. Siya'y laging naroroon upang yakapin tayo. Ang kumpel at banal na orden ay nagpapalalim sa ating misyon sa loob ng simbahan. Ang bawat sakramento ay isang paanyaya upang lumago at maglingkod ayon sa kalooban ng Diyos. Sa kasal, ang biyaya ng sakramento ay nagtutulak sa mag-asawa upang maging saksi ng pagmamahalan ni Kristo. Sa gitna ng hamon ng buhay may asawa, ang Diyos mismo ang nagpapalakas sa kanila upang manatiling tapat at buo. Mahalaga rin ang mga sakramento dahil ito ang paraan ng ating patuloy na paglago sa kabanalan. Sa bawat pagtanggap natin sa mga ito, unti-unti tayong hinuhubog ng Diyos ayon sa Kanyang imahe. Kaya't hindi natin dapat balewalain ang mga sakramento. Ito ay mga kaloob ng Diyos na may layuning gabayan tayo, bigyang lakas at akayin patungo sa walang hanggang buhay. Sa bawat sakramento, may biyayang naghihintay sa atin. Hindi natatapos ang kapangyarihan ng mga sakramento sa araw na tinanggap natin ito. Sa halip, ito ay dapat mamunga sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang tanong, paano natin maisa sa buhay ang mga biyayang ito? Una, alalahanin natin araw-araw ang ating binyag sa pamamagitan ng pamumuhay na may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Tayo'y bininyagan upang maging ilaw sa dilim at ito ay makikita sa ating pag-uugali at pagkilos. Sa pamamagitan ng kumpil, tayo ay tinanggap ang Espiritu Santo. Maipapamuhay natin ito sa pagiging matatag sa pananampalataya lalo na kapag sinusubok tayo. Ang katapangan sa paggawa ng tama ay isa ng patunay ng biyayang tinanggap natin. Ang Eucharistia, ang pinakadakilang sakramento, ay hindi lamang para sa linggo. Ito ay paanyaya araw-araw upang maging mapagkumbaba, mapagpatawad at mapagmahal dahil tayo ay nabubuhay sa presensya ni Kristo. Ang kumpisal ay paanyaya sa patuloy na pagbabago, ang pagsusuri ng budhi tuwing gabi, ang paghingi ng tawad sa kapwa
At ang pagpiling gumawa ng mabuti ay pagsasabuhay ng sakramentong ito. Para sa mga mag-asawa, ang pag-aasawa ay araw-araw na sakripisyo ng pagmamahalan. Ang pagiging tapat, mapag-unawa, at bukas palad sa loob ng pamilya ay tunay na pagsasabuhay ng biyaya ng kasal. Ang mga hindi pa tumatanggap ng ibang sakramento ay maaring mamuhay ng may pananabik at paghahanda. Ang panalangin, pag-aaral ng pananampalataya at pakikiisa sa simbahan ay mga hakbang patungo sa mas malalim na ugnayan sa Diyos. Ang bawat araw ay oportunidad na isabuhay ang ating pananampalataya sa simpleng paraan, isang dasal, isang kabutihan, isang pagpapatawad. Sa ganitong paraan, ang mga sakramento ay hindi lamang alaala ng isang ritual, kundi buhay na biyaya na gumagalaw sa ating araw-araw na pamumuhay. Mga kapatid, sa gitna ng kaguluhan ng mundo, binigyan tayo ng Diyos ng malinaw na paraan upang maranasan ang kanyang presensya. Ito ang mga sakramento. Hindi ito basta ritual. Ito ay personal na paanyaya ng Diyos na makiisa sa kanyang pag-ibig, kapatawaran at lakas. Ang tanong ngayon ay hindi lang ano ang mga sakramento, kundi paano ko isasabuhay ang mga ito araw-araw. Huwag nating sayangin ang mga regalong ito. Sa bawat pagtanggap natin ng sakramento, binyag, kumpel, Eukaristiya, kumpisal, kasal, pagpapahid ng langis at ordinasyon, tayo ay binibigyang lakas upang mamuhay bilang tunay na mga anak ng Diyos. Ang mga sakramento ay hindi lamang tradisyon o ritual. Ito ay buhay na patunay ng pag-ibig at presensya ng Diyos sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. Sa bawat pagtanggap natin nito, binubuksan natin ang ating sarili sa kanyang biyaya. Kung sa tingin mo ay may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa mga taong mahal mo at mag-subscribe para sa mas marami pang nilalaman na magpapalalim ng iyong pananampalataya. Kasama mo kami sa bawat hakbang ng iyong espiritual na paglalakbay.